Blessed Friday po muli at nandito po tayo muli para tayo po ay to celebrate the Friday service at hindi natin dapat kaligtaan o hindi natin dapat lampasan. So we need to celebrate ang ating pong ating pagpupuri at of course muli nagpapasalamat ako sa Panginoon at ako ay binigyan muli ng chance to stand on the pulpit to share the gospel at harinawa ay makakuha tayo ng aral. Paglabas natin ay dadalhin natin sa buong linggo na magbibigay sa atin ng kalakasan at the same time magbibigay sa atin ng kaliwanagan. So ang title is I took the my title for today is struck down but not destroyed. Sabi nga daw dito is knocked down but not out. Kumbaga sa mga boxer, nasuntok siya, bumagsak siya, pero hindi siya sumuko, di ba? So itong title na ito or itong subject na ito is medyo nakastruck sa akin kasi this week lagi akong nanonood ng, di ko alam kung dumadaan sa reel ninyo yung sa tennis ano ngayon si Alex Ayala, di ba? Siya yung champion ngayon ng nakuha niya yung natalo niya yung Wimbledon na champion na yun nga. So meron siyang isang scene doon na bumagsak siya. Hindi ko alam kung nakita niyo yun. Bumagsak siya, hawak niya yung raketa, pero ang ganda ng pagkakabagsak niya. Sabi ko, pero nakabangon siya at naipaglaban niya yung kanyang title. Diba? Sabi ko at parang ganun din yung nangyayari sa buhay natin, di ba? Ilang beses tayong na-knockdown, ilang beses tayo sigurong bumabagsak sa mga panahon nito, especially minsan talagang, meron talagang time na minsan miski ayaw nating mayari, pero hindi ko alam kung bakit umaano sa atin na dumadaan sa atin yung panghihina, dumadaan sa atin minsan yung nalulungkot tayo na hindi natin alam kung ano yung dahilan. Minsan yung may minsan nakalampas tayo sa isang struggle natin, then meron na namang dumadating. So ibig sabihin is parang sa boxing is yung kalaban suntok na suntok, tayo naman bumabagsak pero tumatayo, di ba? Hindi nagsusurvive tayo, kumbaga hindi natin pinapakita na tayo ay talagang lugmok na or talagang tayo ay hindi nakakatayo. Diba? Ibig sabihin we survive. We are victorious even though na talagang minsan is ang hirap bumangon, ang hirap tumayo kasi parang kaliwat kanan yung parang ano sa atin, yung bira sa atin. But still andun pa rin yung kalakasan para bumangon at para ipakita natin na kaya natin, di ba? Sabi nga raw yung the moment when you were born, sabi doon nung tayo daw ay ipinanganak, andun na raw yung andun na yung parang nandun na yung naka-foretold na or parang nakahula na yung mangyayari sa atin. Nung pinanganak pa lang tayo when we were born, nandun pa lang tayo, hawak tayo ng mother natin at ibinigay tayo sa kamay ng tatay natin. Nung mga babies pa tayo, naka-foretold na o andun na yung plano ng Panginoon kung anong mangyayari sa atin. Mga bata pa lang tayo, babies pa lang tayo, is andun na yung plano na kumbaga anong mangyayari. Di ba nung mga bata, siguro nung mga babies pa is yung tatay is minsan yan, mga bata nandito naglaro, yung tatay minsan kinikiliti niya yung anak niya sa tiyan. So hindi mo akalain paglaki pala ng taong yun, ng batang yun, or paglaki pala natin, yung magiging, kumbaga, hindi natin alam na maaaring, yung ano magiging karamdaman natin, di ba? Paglaki natin, or yung nung malilit pa tayo, tuwa-tuwa sa atin yung magulang natin, ang cute-cute, yung natutuwa siya sa ulo natin. Hindi natin alam ngayon pagdating natin, itong edad natin na to ngayon, is, andun yung karamdaman, or meron tayong sickness, which is, yung pala merong mangyayari or magkakaroon tayo ng karamdaman na maaaring na stroke or
yung father natin that time before, yung maliliit pa tayo is ingat na ingat sa atin, ingat na ingat sa mga kapatid natin. Yung pala, paglaki nila, hindi natin alam. Nagkaroon siya ng sugar. Yun ang magiging karamdaman niya. Nagkaroon siya ng diabetes, which is, nung babies pa tayo, is maaaring nakaplano na sa Panginoon kung anong mangyayari sa atin sa paglaki natin. Di ba? Even though dun, sa mga ganong pangyayari is, ang ano daw is, ang magiging resulta or ang magiging kalalabasan is, mawawala din tayo sa mundong ito. Maaring, ang kapupuntahan din natin is death. Maaring, of course, mamamatay din tayo. Diba? Yun din yung yun yung nakatadhana talaga na tayo mabubuhay sa mundong ito. Pinanganak tayo dito sa mundong ito. Pero at the end is, mamamatay din tayo. Ganun pa rin yun. Diba? So sabi nga, in deep sense, we are all born for dying, sabi daw. Mula sa pagpapanganak sa atin, tayo ay patungo pa rin daw sa kamatayan. Ang magiging end natin is, mawawala tayo sa mundong ito. Diba? Hindi tayo magiging forever dito. We are born to say hello. Diba? Pinanganak tayo. We are born to say goodbye. Magpapaalam tayo. Then sabi, the way we respond to the trials of life reveals a great deal about the strength of a Christian faith. Diba? If we deny our troubles, or if we are angry or bitter, or if we are blame others for the problems, we miss what God intends to teach us through what happens to us. It is a great advance spiritually to be able to say, I believe God has allowed me to this difficulty for the good and His glory. Diba? Kung dumadaan man tayo, siguro habang lumalaki tayo, habang nagmamature tayo, hindi natin pwedeng isisi lahat na nangyayari sa atin sa mga taong nasa paligid natin o sa Panginoon, sa Lord. Kung meron kang bitterness, kung meron kang anger, kung meron kang trouble na pinagdadaanan, or kung meron kang mga spiritual problems, hindi mo dapat yan ibiniblame sa mga taong nasa paligid mo, o hindi mo siya dapat i-blame sa Panginoon, di ba? You should believe na kung bakit nangyayari yung mga bagay na yan. Kasi that is hinahayaan ng Panginoon na mangyari yan para tayo ay yung mga difficulty na yan para mabigyan tayo or ma-realize natin kung ano yung nakaplano ng Panginoon sa atin. Hindi yan sabi mo, inilagay ng Panginoon diyan para tayo ay maghirap. Hindi yan nilagay ng Panginoon diyan para sa atin, para tayo ay mag-suffer. Hinahayaan or hinahayaan ng Panginoon na mangyari yan kasi kaya natin at merong dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay. Diba? In verse 8 to 9, 2 Corinthians, Paul makes fourth statement that describes how Christians respond to the trial of life. Sabi dito, the first one is, pressure will not defeat you. Sabi daw, the pressure will not defeat you, which means we are, doing us a verse, 2 Corinthians verse, well, so second Corinthians verse 8, 4 to 8, sabi, we are hard pressed on every side but not crushed. Hindi tayo magtatamo ng anumang pagsubok na kung saan tayo ay maaaring matalo. Kung ano man yung mga pagsubok, is mapaglalabanan natin. Hindi tayo totally makakrush kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan sa atin. Even though we are pressed, or even though tayo ay nadidiin, or talagang tayo ay under the pressure, pero sabi nga dito, hindi tayo matatalo ng anumang pagsubok. Sabi ni Apostle Paul reminds believers that following Christ does not following Christ daw ay hindi tayo exempted or hindi tayo free para sa mga pressure. Hindi common naging Kristiyano tayo
Hindi ibig sabihin, exempted tayo sa mga kahirapan, sa mga struggle, sa mga trials natin sa buhay. Di ba? Nakakaranas pa rin tayo noon, pero sa tulong ng Panginoon, nalalampasan natin yung mga pagsubok na yan, di ba? We may experience difficulty from every directions, financial struggle, family problems, illness, opposition, or emotional burdens. Like emotional burdens. The praise hard pressed on every side, yun yung nasa verse. Sabi dito, it paints the picture of someone who's surrounded by pressure or similarly no escape. What does this teach us? Ano yung itinuturo sa atin ng verse na ito na we are pressed on every side but not crushed. Sabi dito. God never promised, sabi nga, God never promised a life free from trials, but He promised that His presence in every trial. Medyo malakas yung microphone. Nag-ano siya. Sabi nga raw is, God never promised a life free of trials. Hindi nangako ang Panginoon na tayo ay magiging free sa lahat ng pagsubok. Pero sinabi niya, He promised His presence in every trial. Sa mga trial na nangyayari sa buhay natin, is hindi tayo exempted. Lahat tayo ay dadanas, pero andoon yung presensya ng Panginoon sa bawat trials na pinagdadaanan natin. Ibig sabihin, even mahirap, even it is hard, pero nalalampasan natin because what? Because we have Lord, we have God in our life, di ba? Kung tayo yung dating hindi pa tayo mga Kristiyano, maaaring kung dumadanas, if we are not Christians before and we are not being oriented or we are not being teach kung bakit dumadanas tayo ng ganon, maaaring isipin natin, nagagalit ang Panginoon sa atin, pinaparusahan tayo, ba't tayo dumadanas ng ganong pagsubok, di ba? But if you are a true Christian, you will realize na kung ano yung trials na pinagdadaanan mo, the more na dapat kang magpasalamat. Kasi why? Because God is there. Kasama mo ang Diyos na lumalaban sa mga struggle natin sa buhay. Nung dating hindi natin kilala ang Panginoon, siguro, kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan sa atin, babagsak na tayo kasi hindi natin alam na merong Diyos sa buhay natin. Diba? Merong Diyos na nandiyan na laging nakaalalay sa atin kung ano man yung kahirapan ng nararamdaman mo sa puso mo. By that time before, siguro, maaaring kung ano-ano nang iniisip mo, maaaring, wala kang peace of mind. Pero but now that we are suffering with the pressure or mga nangyayari sa paligid struggle, but we know that meron tayong Panginoong Diyos na umaalalay sa atin sa lahat ng pinagdadaanan natin. Di ba? Doon daw sa John 6:13, sabi, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but I take the heart and I have overcome the world. Sinabi sa atin ni Jesus na hindi tiyak ang pagsubok, ngunit ang tunay na tagumpay ay na kay Kristo. Di ba? Ang pagsubok, nandiyan ang trials, pero ang tunay daw na katagumpayan ay na kay Kristo. Diba? Kahit na tayo, we are suffering for all the trials, but we know, we are victorious because what? We have Jesus Christ in our heart. Meron tayong Diyos na nandyan na umaalalay sa atin sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay natin. Meaning to say, Jesus spoke to those words to His disciples shortly before He arrested and crucified. He wanted them to be prepared for the hardship and would face and to know the truth, peace could be found. Even sa mga naging disipulo ni Lord Jesus Christ, bago siya hinatulan or before He was crucified to death, sinabihan niya rin yung kanyang mga disciples na dadanas kayo, mag-prepared kayo, dadanas kayo ng hardship. Jesus advised His disciples to be prepared. Kasi you will be facing challenges in your life, pero ang totoong kapayapaan ay magmumula sa akin. Diba? So, mahanap nila yung tunay na kapayapaan sa ating Panginoong Jesucristo. Then, sabi nga doon is, I have told you these things so that in me, you may have peace. Sinasabi ko to sa inyo para
para sa sarili nyo, magkaroon kayo ng kapayapaan. Diba? Paano natin ito mapapractice sa buhay natin? How is the practical application sa buhay natin, di ba? When you feel overwhelmed, remember that Jesus promised difficulties, so hardship is not a sign that God has abandoned you. Kung kayo man ay dumadanas daw, kung i-apply natin sa buhay natin, kung tayo daw ay dumadanas ng difficulties, kung tayo man daw ay dumadanas ng kung ano man yung bira, kung ano man yung sakit, kung ano man yung mga stress mo ngayon sa buhay mo, kung ano yung pressure sa buhay mo, that is, tandaan natin na meron pangako sa atin si Lord Jesus Christ. Sabi niya, hindi ko kayo iiwanan at di ko kayo pababayaan. Diba? This is not the sign that God is abandoning you. Hindi ibig sabihin, porkit tayo ay dumadanas ng ganon, kahit nagpipray tayo, bakit hindi nasasagot, bakit ganon pa rin, it doesn't mean na iniwan na tayo ng ating Panginoong Diyos. Andyan siya. Nakikita niya yung pinagdadaanan natin. Pero of course, sabi nga is, seek your peace in Christ rather than changing circumstances. Face trials with courage because Christ has already overwhelmed the world. Diba? Face trials. Trust that no problem is greater than God's power or His promises, di ba? Kung ano man yung tandaan natin na walang problema na mas hihigit pa, kasi kung anong laki ng problema, tandaan natin meron tayong malaking Diyos. Mas malaki pa sa problema na hinaharap natin. Di ba nga raw, kung gaano kalawak yung dagat, tandaan natin, meron tayong mas malaki pa sa dagat na Diyos. Para tayo ay bantayan, para tayo ay alalayan, para tayo protektahan. Ba, sabi nga, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan kay Kristo at hindi nakasalalay sa mga pangyayari o sitwasyon sa buhay na laging nagbabago. Ang magpakatatag sa gitna ng mga pagsubok, dahil si Kristo ay dahil kay Kristo tayo ay nagtatagumpay at sa Kanya ay may pag-asa at tagumpay rin tayo, di ba? Ang tunay doon na kapayapaan ay matatagpuan kay Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kung ikaw ay kung ano yung mga nangyayari sa iyo ngayon, maaaring sabihin mo na matagumpay ka. I mean, you are successful when it comes financially. You are successful when it comes to your work. You are successful kasi wala kang karamdaman, wala kang sakit. Successful kasi hindi naghihirap ang pamilya mo. But do not rely on that. Wag mong ibase doon yung iyong sasabihin mo na doon ka magiging yung kapayapaan mo ay manggagaling doon. Kasi maaring mawala 'yon. Then after that, kung doon ka dumepende sa ganung bagay, ibig sabihin, pag nawala yun, maaaring maapektuhan yung kapayapaan mo sa puso mo. But if you have Lord Jesus Christ in your heart, siya yung sentro ng buhay mo, siya yung magiging kapayapaan mo. Diba? Mawala man yung ano man yung meron ka, kung ano man yung mga meron ka ngayon, huwag yan ang mangunguna sa'yo, unahin mo pa rin, let Jesus Christ be the center of your life. Diba? Hindi ang magiging basehan natin na marami tayong pera. Hindi yung magiging basihan natin na wala akong sakit. Hindi yung magiging basihan natin na hindi naghihirap ang family ko, hindi sila nagugutom. Hindi magiging basihan natin na maayos ang trabaho ko, malaking kinikita ko. No. Yung mga bagay na yan, maaaring mawala yan. And after that, anong mangyayari? Malulungkot ka, maaapektuhan yung sarili mo. But if you have Jesus Christ in your life, siya yung magiging sentro ng buhay mo. Kahit mawala yung mga bagay na yan, ay magiging matatag ka pa rin at magiging masaya ka pa rin. Diba? Hindi ka maaapektuhan kung ano yung nawala sa'yo. Kasi, means, yan maaaring ibalik sa atin yan ni Lord Jesus Christ pag nawala yan. Pero kung walang Jesucristo sa puso mo, yun ang mas delikado kasi, yun, pag nawala yun, there will be no happiness, walang kapayapaan sa puso natin. Diba? Hindi lang ang tao nabubuhay by means of money. Diba? Hindi lang tayo magiging masaya kasi marami tayong pera. We are not happy because we have lots of money. We have, hindi tayo nagugutom. No. Hindi lang yun. Kasi let us always, unahin natin lagi sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo. Siya lagi yung laging, kung ano yung mga biyayang natatanggap, maliit man o malaki, whether it is good or bad, magpasalamat pa rin tayo. And always, siya pa rin lagi, siya pa rin ang uunahin natin.
Diba? Kasi, minsan, we are overwhelmed. Minsan talagang, na talagang parang wala ng problema, parang hindi na darating ang problema. Kasi marami, nakuha mo na, nasa iyo na lahat. But, pag nawala, lugmok na lugmok ka, bagsak na bagsak ka, sasabihin mo, knock out ka. Diba? Kasi kaliwat kanan yung, ngayon, dumating yung kalaban, sinuntok ka kaliwat kanan, bagsak ka. Pero but if you have Lord Jesus Christ, inunang mo pa, since the beginning, nasa iyo na sa Lord Jesus Christ, alam mo na kung paano at kung sino yung magiging siya pa rin yung susuporta sa iyo. Kasi dati siguro ganun tayo nung hindi pa tayo Kristiyano, pero ngayon hindi na, di ba? Kahit minsan walang pera, minsan may problema sa work, pero hindi tayo naapektuhan kasi we know what? Kasi meron nandiyan si Lord Jesus Christ. Hindi niya tayo pababayaan at ibabalik niya ulit sa normal kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon. Diba? Then sabi daw dito is, Paul wrote these words after pleading with God 3 times to remove what we call the thorn in flesh. Instead of taking away the hardship, God gave Paul a greater promise. Ito yung papangako ni Paul, ni God kay Paul. His grace would be enough. Ang grasya daw ng Panginoon ay sufficient enough, sabi dito. God's grace is underserved, favor, strength, and help. Yan ang grasya ng Panginoon, yan yung magsisilbing kalakasan natin. Yan yung magsisilbing favor sa atin, yan yung magsisilbing magiging matapang tayo at hindi tayo matatakot sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Kasi andyan ang pabor ng Panginoon, laging nandyan ang favor ng Panginoon sa mga anak niya. Diba? Kahit na sabihin mo na minsan talagang ang kalaban is kaliwat kanan nga yung suntok sa atin, pero hindi pa rin niya tayo kayang pabagsakin. Kasi what? Because God give us strength. God give us health. Ang pabor ay laging ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Diba? Then sabi nga dito, what is the practical application for this lesson? When you feel weak, sabi daw, remember God is not limited by your weaknesses. Do not measure God's faithfulness by whether He removes every hardship. Sometimes His greatest gift is the grace to endure. Instead of relying on your own abilities, trust God, strength to carry you. Your weakness can become opportunity for God, God's power and faithfulness to God. Wag mo raw sukatin ang katapatan ng Diyos batay sa kung ano yung mga pagsubok na nangyayari sa iyo ngayon, 'di ba? Wag mong sukatin yung katapatan mo sa Panginoon at kung ano sabihin mo, yung ba yung katapatan sa ng Panginoon, sabihin mo, Lord, di ba sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, pero why? Ba't ako nagsasuffer na ganito? No. Wag natin sukatin yung measure, wag natin i-measure doon yung sasabihin natin na katapatan ng Panginoon sa atin. Kasi, ang katapatan daw ng Panginoon is meron siyang mga pangako sa atin, di ba? Maraming pangako ang Diyos sa atin na kailanman, di ba niya, sabi niya, kailanman hindi niya ako iiwan at hindi niya ako pababayaan. Pag nakakaranas ka ng mga ganyang mga sufferings or you are encountering kung ano man yung mga troubles, ibalik mo kay Lord. Balik mo sa Kanya, Lord, di ba sabi mo, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. And tandaan natin, our God is a sovereign God. Hindi siya yung Diyos na sinungaling. At kailanman lahat ng pangako ng Panginoon ay Kanyang tinupad. Wala siyang hindi tinupad na pangako. Diba? Kahit nasabihin mo, na minsan nararamdaman mo na wala, parang hindi kumikilos, it's not existing, parang walang Diyos, nagdadasal ka, but no. Hindi mo alam, andyan siya, tinitignan ka lang niya. And later on, meron siyang magandang pangako para sa'yo, meron siyang magandang plano para sa'yo, at makikita mo, magugulat ka kung ano yung magandang pangako na ibigay sa'yo ng Panginoon. Diba? So let's just stand, let's just trust the Lord. Wag nating sukatin ang katapatan ng Panginoon sa atin pag nakakaranas tayo ng kabiguan, nakakaranas tayo ng hardship, nakakaranas tayo ng problema. No. Wag natin siya doon babalikan na, di ba? Babalikan at susumbatan at iisipin mo na sabi mo hindi ako maghihirap, sabi mo hindi mo ako pababayaan, no.
tandaan mo na lagi ang Diyos, andyan siya nakatingin sa'yo. Kasi meron siyang magandang pangako. Meron siyang magandang plano sa'yo. Diba? God always provides a way to stand. Sabi nga, ang Diyos daw ay laging nagbibigay ng lakas at paraan upang tayo ay para marating daw natin ang ating at maging matatag, diba? Walang problema o pagsubok na kinakaharap natin na hindi kayang pangasiwaan ng Panginoong Diyos. Let's all trust all the problems. Kanina nga kasi parang nararamdaman ko rin na parang marami din sa atin, miski hindi mo sabihin, kasi minsan parang yung energy, minsan yung energy mararamdaman mo, na meron talagang dumadanas ng kabigatan. Mararamdaman mo sa community natin. I mean, magiging sensitive ka kasi parang ang bigat. Parang kahit ipakita niya sa sarili niya na siya ay, of course, he is worshiping God. Nagtitiwala siya, pero sa the way ng panalangin is andoon, may pinagdadaanan. Kaya nga, di ba, sabi, pero ba't kailangan talaga tayong, kung ano man yung mga nararanasan, kung ano man yung mga, sabi natin na punch, huwag tayong, kung babagsak man tayo, let's stand. Tumayo tayo. Huwag tayong magpalugmok, huwag natin ipakita na tayo ay mga talunan. Tandaan natin, we are already trained. Trained na tayo. Dumating na tayo ngayon sa stage ng buhay natin na to. Kung tutuisin nga, we are already itong mga edad natin na to ngayon, tayo ay, kumbaga, we are already on the, not naman final, but almost we are on the final stage of our life. Kaya kailangan mas lalo nating pag-igtingin yung pananampalataya natin, yung ating pananampalataya, yung ating kalakasan ng ating faith to God, di ba? Huwag natin kung kailan tayo binigyan ng Panginoon ng lagi na tayong tinuturuan, lagi niya tayong pinapaalalahanan. Huwag nating sa panahon na to, huwag nating ipakita na doon tayo magiging talunan, di ba? Dumadating talaga yung trials, dumadating talaga yung mga pressure. Hindi talaga, di ba sabi nga raw, is hindi tayo exempted kung ano man yung mga nangyayari. Pero huwag nating ipakita sa Panginoon na dito pa ba tayo manghihina? Dito pa ba tayo babagsak? Ipakita natin sa Panginoon. Let's show to God na yung pagtitiwala natin, na simulan natin pinaglingkuran siya, simulan na nakilala natin siya, hanggang sa narating natin ngayon itong stage natin na to, na tayo ay nag-matured na being a Christian. Diba? Huwag nating ipakita kung kailan nandito na tayo sa stage natin na to, na tayo lagi nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, lagi tayong uma-attend ng service, at nakakausap natin yung ating mga kapatiran. Huwag nating ipakita na ngayon pa ba tayo babagsak, di ba? Ngayon nating ipakita na tayo ay sanay na sa laban, di ba? Kumbaga nga sa boxing, kay Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, di ba? Sanay na siya suntukin, pero what? Nakabangon siya at ipinakita niya kung gaano siya ka-victorious, di ba? Kaya ganun tayo, being a Christian, di ba? Kasama talaga natin hanggang sa ating pagtandang araw ang mga trials na yan. And sabi nga raw, the Lord is our refuge. Ang ating dong Panginoon ay ang ating nagpapadala ng tulong upang tayo ay para makapamili tayo ng tama at manatiling matatag. Laging nandiyan ang refuge, laging nandiyan ang tulong ng Panginoon, laging nandiyan ang protection ng Panginoon, laging nandiyan ang pabor ng Panginoon para sa atin. Diba? Hindi niya tayo kailanman sabihin, when life burdens becomes heavy, we can run to God to protect us and peace. Diba? Pag nataramdaman mo na medyo nanghihina ka, mabigat, takbo agad sa Panginoon, run to God. Lord, help me. Lord, I need your help, hindi ko kaya. Give me peace. Diba? At bibigyan kanya ng kapayapaan. At ibibigyan niya sa iyo yung mga kasagutan na hinahanap mo. Huwag kang manahan sa sarili mong kalaman, huwag kang manahan kung ano yung nalalaman mo. Hintayin mo kung ano yung isasagot ng Panginoon sa problema mo. Huwag mo sabihin na alam mo, but wait for God's reply kung ano yung dapat mong gawin sa hinaharap mo. Diba? What is the application? When life presses in front on everybody, pray thou instead of panicking. Instead na
Pag nandiyan na yung problema, instead na nandiyan yung pressure, andyan na yung talagang nadidiin ka, anong dapat mong gawin? Pray. Instead na mag-panic ka, mag-pray ka, diba? God don't know. Sabihin mo, God, I don't know what's about, but I trust you. Lord, hindi ko alam kung ano yung mangyayaring susunod, pero nagtitiwala ako sa'yo. Diba? Lord, nagtitiwala ako sa'yo na kailanman hindi mo ako pinabayaan. Diba? Sabi mo nga, Lord, guide me. Ituro mo sa akin kung ano yung dapat kong gawin. Diba? Hindi yung kasi minsan ngayon, pagiging Kristiyano natin, mas parang yung kasi talaga yung kalaban is dumodoble din siya ng gawa. Dumodoble din siya ng pagkilos. The more na nakikita niya kasi ngayon na ikaw alam mo nang i-oppose o alam mo nang ilagan, gumagawa pa rin ngayon, nakakaisip siya ng ibang paraan, ng ibang way kung saan kanya pahihinain. Diba? Pero yon, pag-aralan mo rin yon, tandaan mo lagi, andyan si Lord. Andiyan siya lagi para i-guide ka niya, para protektahan ka niya. Maraming iniisip ang kaaway kung paano ka pa niya pababagsakin Kasi merong way, hindi ka niya napabagsak doon sa paraan na yun Meron siyang ibang paraan na naman kung paano ka niya pababagsakin. Pero, tandaan natin, yung presence of mind natin, yung ating pananampalataya sa Panginoon, wag natin yung kakalimutan, laging that's sold on God. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, andun lagi si Lord lagi, and you will see, panibago na naman ang enkwentro, panibago na namang victory. Diba? Malalampasan natin. Yung sabi nga, trust God promises instead of your circumstances. Remember that pressure develops perseverance and spiritual maturity. Keep your eyes in Christ, who carries you through every trials. Sabi, remember that pressure develops perseverance and spiritual maturity. Diba? Minsan yung pressure, ano ba yung mga pressure na nararanasan natin? Losing job, being unfair sa work, minsan facing o yung nare-repeat na naman yung setback na nangyari at nandun na naman yung disappointment, andun na naman yung mga discouragement. Then worrying or waiting for the long prayer na hindi nasasagot, 'di ba? Minsan dumadanas, pero but what God says, keep your eyes on Christ, who carries you through every trials. Let's keep on eyes on Christ. Kung minsan na medyo bumabagsak, let's balik ulit kay Lord Jesus Christ. Minsan kasi nawawala tayo sa focus Minsan parang nadadaig tayo ng problema, pero paglabanan natin. Let's keep our eyes on Christ. Yung trials is ibigay natin sa Panginoon. Sabi, pressure is temporary, but God's sustaining grace is eternal. The world may press against us, but it cannot crush us who held securely in the hearts of God. Diba? Yung daw pressure, yung paghihirap, yung mga sufferings, temporary lang yan. Hindi yan forever. Lalampas yan. Sabi nga raw, yung problema, wag mo siyang tambayan. Wag mo siyang tambayan, kundi lampasan mo siya, di ba? Sabi nga, God's sustaining grace is forever. Mas yung awa ng Panginoon, yan ay forever. Ang problema, temporary lang yan. Hindi yan tumatagal, di ba? Lalampas yan at masusolusyonan at malalampasan natin at matatapos din ang problema. Diba? Matatapos ang problema. Kaya, sabi nga raw, sustain on the grace of God because that is eternal. Doon tayo lagi sa Panginoon. Doon tayo laging mag-focus, doon tayo laging mag-focus kay Lord. Huwag tayong mag-focus sa problema. Kasi yung problema talagang kakainin ka niyan. Talagang paapektuhan ka niyan. Talagang sisirain niya ng araw mo. But focus nga raw, sabi nga, sustain your grace. Let's focus on God. Sa Panginoon pa rin tayo laging nakatuon yung ating pag-iisip. Then second thing is, confusion will not discourage us. Sabi nga, confusion will not discourage us. Confusion means yung paglilito o yung pagkakagulo ng isip. Yan ay hindi yan yung magiging dahilan para tayo ay ma-discourage or para tayo ay bumagsak.
Paul acknowledged that even faithful Christians experience confusion. Wala nga, di ba? Lahat-lahat nakakaranas ng confusion. Yet he immediately adds, but not in despair. Confusion does not have to lead discouragement because our confidence is not in our understanding, but it's God's wisdom. Yan ay nasa Panginoon pa rin, di ba? Ano yung itinuturo nito? It is normal to have a question, sabi. Even great men or women, great women of faith experience moments of uncertainty. God never expects us to know everything. He asks us to trust Him. Diba? Hindi lahat, miski lahat ay dumadanas. Miski ang mga pastor, ang mga associate pastors, ang mga lingkod ng Panginoon, hindi sila yung mga faithful Christian. Sila yung mga tao na malapit sa Diyos. Pero bakit? Sila ay dumadanas pa rin ng ganitong kalituhan. Diba? Walang makakalampas. Pero anong araw? Yet he immediately adds, sabi nga dito, confusion does not have to lead us to discouragement. Hindi yan yung magiging daan para tayo ay ma-discourage, para mawala tayo sa focus, or para mawala yung attention natin sa ating Panginoon, di ba? Instead, sabi nga raw, unawain natin kung ano yung wisdom ng Panginoon para sa atin, di ba? Kung ano yung gusto ng Panginoon para sa atin. Sabi doon sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Di ba? Sabi nga, when our understanding is limited, God's guidance is perfect. Diba? Magtiwala daw tayo sa Panginoon. Trust in the Lord with all your hearts. Huwag kayong magtiwala sa karunungan nyo. Wag lang kayong manalig sa karunungan nyo, kundi magtiwala kayo sa Panginoon. Magtiwala kayo kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Yung understanding natin, meron niyang limitasyon kung hanggang saan lang yan. Pero ang guidance ng Panginoon ay unlimited. Yan ay perfect, diba? Yan ay everlasting, walang katapusan. Sabi dito, the Holy Spirit help us when we don't know what to pray. Andiyan ang banal na Espiritu Santo. Kung hindi natin alam kung paano dadasalin o paano tayo lalapit sa Panginoon, hingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit. Di ba? Sabi dito is, likewise the Holy Spirit help us in our weaknesses. Ang banal na Espiritu Santo, siya yung nagtumutulong sa atin, sa ating kahinaan. Sabi nga, for we do not know what ought to pray for, but the Holy Spirit Himself intercedes for us through the wordless grounds. Bali, ang Holy Spirit, nandiyan siya. Lumapit tayo sa Kanya kung hindi natin alam kung paano tayo lalapit sa Panginoon. Sabihin mo sa Holy Spirit, help me. Kung ano yung dapat kong ipagdasal. Kausapin mo siya. Kasi ibibigay niya sa'yo yung wisdom kung anong dapat mong hingiin sa Panginoon. Diba? Kung hindi mo alam kung ano yung pwede mong dumadanas ka man, hindi mo alam kung paano mo ilalapit sa Panginoon. Call the Holy Spirit. Holy Spirit, help me. Tulungan mo ako kung paano ako makakalapit sa Panginoon. Kung ano yung gusto ko, kung ano yung nasa sa loob ko, tulungan mo ako. Diba? And the Holy Spirit is there. Sabi niya, para tayo ay tulungan. Yan yung isa niyang papel kung bakit siya nandito ngayon, di ba, sa earth. God knows the end from the beginning. Alam na ng Panginoon kung ano yung katapusan. Sa simula pa lang, alam na ng Panginoon yan. Kung ano yung mga dinadanas natin, kung ano yung what we are experiencing now, kung ano yung mga pinagdadaanan natin, alam na ng Panginoon yan. At alam niya kung ano yung magiging katapusan yan. Diba? Alam na ni Lord yan. Our confusion never catches God by surprise. Hindi na yan iba sa Panginoon. Alam na yan ng Panginoon kung ano yan. While we see only one page, God sees the entire story. Tayo ang nakikita lang natin yung negative eh. Nakikita lang natin yung nararamdaman natin sa ngayon eh. Nakikita lang natin siguro ngayon yung problema. Pero hindi natin alam na ng Panginoon kung anong mangyayari sa buong istorya na yan. Kung ano yung mangyayari at magiging katapusan ng istorya at dinadanas mo sa ngayon. The Lord knows already kung ano yung magiging mangyayari. Kaya, why don't you talk to God? Diba? Kausapin mo ang Diyos, Lord. Alam mo kung tutulungan mo ako at alam mo
yung mangyayari sa akin sa istorya ng buhay ko na to. Kaya, ask the help of God at ituturo niya sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ifi-feed niya sa'yo kung ano yung magiging kasagutan. Hindi pa man, alam na niya kung ano yung magiging kasagutan. Di ba? For my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. Di ba? God's perspective is infinite, higher than us, and His plan are always good. Diba? Ang plano ng Panginoon ay laging mabuti. Walang ipinangako ang Panginoon o walang ipinlano ang Panginoon sa atin na ikasasama natin. Laging mabuti ang plano sa atin ng Panginoon. Kung gayon man, medyo dumadanas tayo or ngayon man ay talagang kabilaan ang nagiging distraction. Pero remember, ang Panginoon, siya yung nakakaalam ng makakabuti para sa atin. Just stick on God, focus on God, at lagi siya yung lagi nating unahin. And makikita natin na kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon, later on pag na-solve yan, matatawa ka na lang. Ba't ako nag-overthinking? Bakit ko problema? Bakit ako nag-worry ng husto? Meron palang magandang plano ang Panginoon. Diba? So let's hayaan natin siya yung kumilos. Huwag nating pangunahan. Huwag nating laging isipin mauuna yung negative. Ibigay mo kay Lord kasi merong magandang plano tungkol dyan. Huwag kang ikaw ang mauunang gumawa ng story mo. Because merong magandang storya at the end, ang Panginoon, sa nangyayari sa buhay mo. Diba? Then God directs those who seek for Him. Sabi nga dito, when we are sincere, seek God's will, He promised He will guide you. Kung talagang taos-puso ang paghingi mo sa Panginoon na para ituro sa iyo kung saan yung tamang way, kung saan yung tamang path, tingnan mo, ituturo talaga sa iyo ng Panginoon. Pag nakita ng Panginoon yung nilalaman ng puso mo, iniluluhod mo sa Panginoon yung hinihingi mo, Lord, kailangan ko yung tulong mo. Pag nakita ni Lord kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung gaano kataimtim yung laman ng puso mo, you will see, God will guide you. Ituturo ng Diyos yung tamang daan sa solusyon ng problema mo. Diba? Then hope remains even when answers do not. Yung pag-asa daw. We may not understand God's timing or method, but we can trust His heart. Diba? When hindi natin maintindihan kung ano yung methods ng Panginoon, kung paano yung pabibilisin, kung paano yung proseso ng pagsagot ng problema, pagsagot ng panalangin, pero merong time. May time ang Panginoon. May tamang timing ang Panginoon. Kaya hindi natin alam kung ano kung paano nga pabibilisin ng Panginoon yung mga hinihingi mong panalangin. Pero meron siyang tamang panahon, tamang oras para sagutin lahat ng panalangin mo. Pero you will see, pag talagang sa ikabubuti mo, sasagutin ng Panginoon yan. Diba? Hindi para biguin ka niya, pero ibibigay niya sa iyo yung kasagutan. Maghintay ka lang. Huwag kang mainip. Huwag mong pangunahan. Makita mo. Pag nakita mo, nalalaman naman ng Diyos kung ano nalalaman ng puso mo. Pag alam ng Panginoon na yan ay makakabuti sa iyo, ibibigay niya yan sa tamang panahon, sa tamang oras. At makikita mo, at masasabihin mo na, ito yung tamang panahon, salamat Lord. At ibinigay mo yung kasagutan sa tamang panahon, sa tamang oras. Diba? Hindi siya sumasagot sa huling oras. The Lord answers on right timing. Hindi siya nahuhuli. Dumadating siya kahit sa isang segundo lang, sasagutin ng Panginoon yung pangangailangan mo. Diba? Application. Praying even your prayers is simply, Lord, help me. Yun lang. Yung ganun lang. Diba sabi kung trust God character when you cannot understand His plan. Wait patiently for His direction instead of rushing ahead. Remember that God's silence is not His absence, di ba? Sabi dito, kung hindi mo kayang sabihin sa Panginoon at pahabain yung iyong panalangin, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako. Di ba? Trust God character when you cannot understand His plan. Magtiwala ka sa plano ng Panginoon. Kung hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Pero magtiwala lang tayo sa Panginoon, di ba? Maghintay tayo at makikita natin kung ano, at huwag tayo magmadali. Maghintay tayo. Huwag nating madaliin ng Panginoon. Kasi minsan, naiinip tayo,
Minsan sa sobrang inip natin, nagagalit na tayo kay Lord, or minsan hindi na tayo muling nagdadasal, o hindi natin tinigilan na natin yung paghingi. Pero sabi nga, let's be patient. Patuloy tayong maghintay, and wag tayong magmadali. Kasi 'di ba? Remember God's silence. Tandaan natin daw, ang katahimikan ng Panginoon, hindi ibig sabihin niyan siya ay absent. Ibig sabihin niyan, andyan siya. Hinihintay niya lang yung tamang panahon, di ba? Sabi nga daw dito, third one is, opposition will not deter you. That was taken. Hindi tayo matitinag sa anumang mga obstacles sa buhay natin. Hindi tayo matitinag. Di ba? And when we are persecuted but not abandoned, sabi doon, 2 Corinthians 4:9, we are persecuted but not abandoned. The Greek word translated as persecuted means pursue, case, or hunt down. It paints the picture of the hunter relentlessly pursuing its prey. Sabi nga dito, Paul was also experienced. He also experienced to be persecuted, di ba? Si Paul, mas matindi pa talaga yung persecution na dinaanan niya. Pero ano sabi, whenever preach the gospel, pag pinipreach na raw yung gospel, there is an opposition followed. Diba, sa akin maaaring nakatayo ako dito, pero hindi ko alam kung lahat kayo ay sang-ayon sa sinasabi ko, or baka maaaring naiinip na kayo, or maaaring inaantok na kayo. I mean, we cannot please everybody, but yun nga, diba, part ng pagiging isang ano natin, that is part of our ministry, sa ating ministeryo, di ba? Na tayo ay minsan nape-persecute, minsan tayo ay ino-oppose, minsan hindi din sila, or minsan nire-reject. But that is part. He faced rejection, false accusation, imprisonment, beating threats of his life. Yet despite relentlessly persecution, Paul confidently declared, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Di ba? Kumbaga, kung dumadaan man tayo sa mga ganong persecution, mga opposition, at the end, sasabihin natin, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Andiyan siya palagi. Sabi, opposition is often a sign sign that we are faithfully following Christ. Kung tayo ay talagang sumusunod sa Panginoon, talaga tayo ay dadanas ng maaaring persecution. Kasi if we are telling the truth, and meron talagang kukontra at kukontra, pero that is a part of our ministry na kailangan nating ipaghanda yung sarili natin. Ano ba yung itinuturo nito? Following Christ often brings opposition. Then God never abandons His children. Kahit nasabihin mo tayo ay dumadanas ng persecution, minsan tayo ay napipintasan ng ibang church, kung minsan ay may mga kapatiran na minsan ay maaaring umalis, pero tandaan natin, people may forsake us, but God's presence remains constant, di ba? Bagamat tayo ay iniiwanan, bagamat tayo ay nababawasan, but God's presence remains constant. Andyan lagi ang Panginoon para tumayol para sa atin, sa simbahan natin, di ba? Sabihin na natin iwanan na nila tayong lahat, sabihin na natin na maaaring may mga, hindi naman natin masasabing rebellious, pero talagang merong ganong spirit. Pero let's always remember, when God is with us, God will never leave us, di ba? Pag nasa atin ang Panginoon, makikita mo, mababawasan ka man ng isa o dalawa, pero ang madadagdag ay 10, di ba? Mamumultiply siya into triple or 4 times, di ba? Kaya masanay na tayo kung may ganung pangyayari. But let's always stand. And let's always remain and always remember that ang presensya ng Panginoon ay constant yan. Yan ay hindi nagbabago. Magbago man ang tao, magbago man sila, pero yung Panginoon natin, nakasama natin, kailanman ay hindi siya nagbabago para sa atin. Diba? God strengthened us in times of persecution. Sa panahon na tayo ay pinipersecute, makikita mo, binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan, binibigyan tayo ng Panginoon ng katatagan. When human support fails, God strengthen in more than sufficient.
Kung tayo ay minsan bumabagsak, kung minsan tayo ay failed, sabi natin na tayo ay hindi natupad or unsuccessful. Pero tandaan mo, the strength of God, yung kalakasan ng Panginoon, yan ay sobra-sobra para tayo ay palakasin. Diba? Sobra-sobra yan. That is sufficient enough para tayo ay lumakas. Hindi tayo para sabihin mo panghinaan, kundi tandaan natin, andyan ang lakas ng Panginoon para sa atin. Diba? And nothing can separate us from the love of God. Diba? Persecution cannot remove us from God's care or His eternal purpose. Diba? Sabi, persecution cannot remove us from God's care or His eternal purpose. Yan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. The love of God. Hindi tayo mapaghihiwalay kahit man tayo i-persecute na ibang tao, pero tandaan natin, tayo ay mahal ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. The more na tayo ay pinipersecute, the more na tayo ay ipinaglalaban natin ang pananampalataya natin, the more na tayo ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa Panginoon, tandaan natin, tayo ay mahal ng Diyos. Kaya kailanman, God will stand for us. God will never leave us. Diba? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution? Yun yung sa Romans 8:35. Sabi nga, who shall be separate us from the love of God? Paul concludes that absolutely nothing, not persecution, suffering, or death can separate believers from the love of God in Christ Jesus. Diba? Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoong Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi kahit tayo ay dumanas ng matinding pagtuligsa, matinding paghihirap, sufferings, or death, but God, andiyan ang Panginoong Diyos, sa tunay na naniniwala, sa tunay na believer, God is there para sa atin. And God loves us, kaya tayo ay God is always stands for us, di ba? Kahit tayo ay dumadaan talaga sa matinding paghihirap or dumadaan sa talaga tayo ng matinding pagtutuligsa, but when we know that God is with us, tandaan natin we are in the truth, sa katotohanan, tandaan natin God is always there to support us and to be in favor of us. God blesses those who endure persecution. Pinagpapala daw ng Diyos ang lahat ng dumadaan sa persecution. Those who remain faithful under proposition are honored by God. Lahat daw ng mga faithful, those who are faithful, ang lahat daw na talaga sa Panginoon, hanggang sa katapusan, God will honor you. God, hindi makakalimutan ng Panginoon yung ginawa mong, yung pagiging faithful mo sa Kanya. Tandaan natin yan. Kahit na sabihin mo hindi mo nararamdaman, pero at the end, tandaan mo, God, i-honor ka ng Panginoong Diyos. Merong naghihintay para sa'yo. Diba? As long as you know na ginawa mo yung tama, ginawa mo kung ano yung karapat-dapat para sa Panginoon, at the end, ikaw pa rin yung mananalo. Bibigay sa'yo ng Panginoon kung ano yung karapat-dapat para sa'yo. Diba? You will see your reward at the end. God will honor you. Diba? Then, sabi doon, the application stands firm in your faith without compromising God's truth. Remember that you are never fighting alone. God is with you. Diba? Di ka lumalaban mag-isa. Tandaan mo, kahit nag-iisa ka na lang, yung lahat ng kaibigan mo, wala na sa tabi mo. All your friends are not beside you. All your, lahat ng mga dating kaibigan mo they are not standing now. Pero tandaan mo, God is with you. Nasa iyo ang Panginoong Diyos. Kayong dalawa na lang ng Diyos ang lumalaban. At kayo na lang dalawa ng Panginoong Diyos ang nag-uusap. Kayong dalawa na lang yung nagkakaintindihan. Diba? Pray for those who oppose you instead of responding with bitterness. Continue serving Christ faithfully, knowing He sees your perseverance. Bagamat merong mga opposition, meron mga distractions or meron man mga rebellions, pero ipagdasal pa rin natin yung mga kapatid natin or sino man yung taong tumutulig sa o sino man yung mga tao na kumokontra sa iyo. Just pray for her. Pray for him. Minsan nagagalit ka, pero just overcome that bitterness or that angriness sa puso mo. Kasi being a true Christian, nagagalit ka man minsan dun sa kaaway mo or dun sa taong kinaiinisan mo, pero at the end, kasi hindi yan makakabuti. Hindi siya blessing para sa atin. Lalo na tayo yung talagang tayo is, we are a faithful Christian, na minsan dumadanas pa rin tayo ng galit or inis or
minsan is hindi natin gusto yung ginagawa ng ibang tao, pero aalisin natin kasi sa puso natin yun, kasi yun, hindi yun makakabuti para sa atin. Minsan parang, yun yung nagiging hindrance, para hindi, parang minsan mararamdaman mo na parang hindi nasasagot yung prayer mo or something na, kasi meron ka kasi sa puso mo eh. Merong nakaharang na parang hindi siya makapasok yung pagpapala ng Panginoon. Kaya why? Instead of that, na maging bitter ka or magalit ka, you are bitterness against your friends or any people around you, just pray for them. Ipag-pray mo na lang. Makikita mo, papalitan ng Diyos yung nararamdaman mo na galit or ano man yung naiinis ka. Papalitan niya ng Diyos na uunawain mo yung tao na yon, diba? Kapag ipagdasal mo na lang and later on makikita mo, absuelto ka na. Wala ka nang nagagawang, wala ka nang nararamdaman na galit sa puso mo. Kaya wala na yung guilt feeling na sasabihin mo sa Diyos na nagpe-pray ka pero meron ka nararamdaman. No. Alisin mo yon. Alisin mo yung ganong karakter kasi yun yung nagiging hindrance eh. Yun yung parang nagiging harang. Instead, kalimutan mo muna, forget all those things. At kalimutan mo na yon. Then after that, makikita mo, parang babalik ulit yung magandang response sa'yo ng Panginoon. Nandun yung kaluwagan, nandun yung kasagutan, nandun yung happiness, andun yung kapayapaan. Diba? Kaya minsan talagang ang hirap maging humble, ang hirap magpakumbaba, ang hirap ibaba ang sarili. Kasi lalo na kung nasanay ka na dati ay ikaw ang tinitingala. Pero ngayon, talagang kailangang ibaba mo yung sarili mo. You should be humble. Kailangan alisin mo lahat yung galit sa puso mo. Para nandun, wala yung hadlang, wala yung harang. Para kung ano man yung hihingin mo sa Panginoon, kung naiinis ka man, ipag-pray mo yung tao na yon. Diba? Alisin yung galit sa puso mo, alisin. And you will see, andun yung kapayapaan, andun yung kasagutan, andun yung pagmamahal at mararamdaman mo na lahat is bibigay ng Panginoon yung kasagutan sa'yo. Kasi wala ka ng wala na yung galit sa puso mo, wala yung inis. Minsan kasi, natural tao lang tayo. Pero, being a true Christian, kasi andyan na kaagad yung yung Holy Spirit, ang bilis ng conviction eh. Diba? Miski sa akin, ganyan eh. Minsan naiinis ako sa kausap ko. Talagang, as much as possible, ayokong, pinaglalabanan ko yung ganong naman na puso ko. Kasi, alam ko, kasi may relasyon na tayo sa Panginoon eh. Nakikipag-usap na tayo lagi sa Kanya, nagkakaunawaan na kayo. Pero, dumadating yung time minsan na talagang matutok sa ka magalit ka, pero kailangan talagang ihingi mo ng kapatawaran sa Panginoon at hingi mo sa Panginoon na, Lord, alisin mo yung puso na nagagalit ako. At alisin mo yung puso na naiinis ako. Palitan mo to ng mauunawaan ko tong tao na to. Diba? And you will see, makikita mo, hindi ka na maiinis. Makikita mo na lahat ng tao sa paligid mo, mahal mo na silang lahat. Diba? Andun na yung happiness, andun na yung kapayapaan sa puso mo. Dati, naiirite ka, pero Lord, please Lord, ayoko ng ganitong nararamdaman. Pero dati, pag nagagalit ka, galit na galit ka, talagang hindi mo papansinin. Pero no, ngayon hindi na, di ba? Kasi yun yung magiging hadlang yung hindrance sa puso natin. Pag yung lagi, minsan mararamdaman mo parang ang bigat. Parang bakit, parang hindi yata kami, parang nagtatampo yata sa akin si Lord Yung pala, isipin mo yung pala, meron kang something sa puso mo. Di ba? Alam mo yun, di ba? Hindi mo itatago eh. Ikaw lang, kahit isabihin mo na wala kang problema, pero pag kailangan, ilabas mo siya eh. I-surrender mo na kay Lord yan. Alisin mo na yan. Makikita mo, napakagaang sa puso mo. Tsaka yung taong yun, hindi mo na siya iinisin. Hindi ka na mainis sa kanya, mahal mo na siya. Di ba? Mahal mo na yung tao na yan. Kaya ganun lagi. Ganun yung magiging attitude natin. Kasi huwag tayong magalit. Katulad ko, sinasabihan nila ako sa trabaho, kailangan daw maging tough ako. Kailangan daw maging hard. Maging masungit. At laging parang kumbaga, wag mong pagbigyan yung mga tao. Sabi ko, parang hindi kasi ganoon eh, hindi tayo ganun. Kristiyano kasi tayo, di ba? Kaya makikita nila na maraming magmamahal sa'yo. Mapapalitan din yung mentality nila na kahit na maging malambot ka, pero nasa lugar, at yung mga tao magiging happy sa pamamalakad mo, di ba? Kumbaga, mamahalin ka ng tao, hindi sila maiinis sa'yo, di ba? Yun yung ganon. Miski na sabihin mong magaang ka,
As long na hindi sila gumagawa ng kasalbahihan, pagbigyan mo sila para maging masaya rin sila, di ba? Hindi yung wala naman sa katwiran, paghihigpitan mo, wala sa katwiran, magiging harsh ka. Which is, wala yun sa walang bearing, di ba? Being you as a Christian. Ipakita mo na ang nasa sa atin ay si Lord Jesus Christ. Siya yung nasa buhay natin. Tayo yung kumakatawan kay Lord Jesus Christ. Kaya, minsan talagang ako, ayokong magagalit, kahit sabihin nila na napakagaan ko, hindi ako stricto, pero yun talaga yun tayo. Hindi tayo yung mga Kristiyano na natutuwa na merong nahihirapang tao sa paligid natin, diba? Kaya let's patuloy lang natin kasi andyan naman ang Holy Spirit na tumutulong sa atin para maayos ang lahat, diba? Then the last, sabi ko, continue serving Christ faithfully, knowing He sees you. Nakikita niya yung perseverance nyo. Diba? Continue lang, service. Continue lang tayong mag-serve kay Christ faithfully. Kung minsan is talaga napapagod, siguro, minsan, katulad ni Pastor Hill, 7 days, 7 araw, 24 hours, nagtatrabaho siya, pero napapagod din siya. Siyempre, dito, laging may gawain. Pero of course, sabi nga is, continue serving faithfully with Christ, diba? Patuloy lang tayong mag-serve kay Lord, pero makikita mo, kung ano yung perseverance na ginagawa mo, you will see kung ano yung magiging reward mo, diba? Andun yung kagaangan, bagamat minsan talagang dumarating din yung kabigatan, pero nalalampasan sa tulong ng Panginoon Diyos, diba? Kaya ngayon, yun yung yun yung advantage natin, being nagsiserve kay Lord. Bagamat talagang wala namang exemption sa nahihirapan sa mga dagok sa buhay, sa mga trials, sa mga pressure, pero once na nagsiserve ka na kay Lord at nakikita ng Panginoon yung faithfulness mo, na nagtitiwala ka talagang nagsiserve ka faithfully kay Lord, at yung para sa ibubuti mo at ikabubuti ng mga tao sa paligid mo, makikita mo, andun pa rin yung pabor ng Panginoon sa atin. Diba? Hindi niya tayo para, dadanas na tayo sandali, pero maya-maya, solve agad ang problema. Diba? Bagamat, para sa iba napakabigat, nung siguro hindi pa tayo Kristiyano, or we're not yet a faithful Christian, that time, is ang bigat. Parang sabi mo, ang hirap isolve. Parang maghirap ang gumising sa umaga kasi ang bigat ng problema. Pero if you are a faithful Christian at nagtitiwala ka sa Panginoon, makikita mo kahit anong bigat ng problema, napakagaang yan para sa atin, diba? Kasi alam natin, laging merong kasagutan. Laging merong positive reply ang Panginoon Diyos. Diba? Let's just be a faithful Christian. Maging tunay na mananampalataya tayo. Hindi lang tayo yung pagdating ng sarap, dun lang, pero pagdating sa hirap, medyo bumabagsak. No. Mas lalo nating pag-itingin yung ating pananampalataya when we are in sufferings and we are in great pressure sa buhay natin. Mas lalo tayong maging masaya, mas lalo nating ipagdiwang na meron akong Diyos na buhay, natutulungan ako, mapagwawagian ko to, di ba? At makikita mo, laging merong kasagutan. Makikita ni Lord at makikita ng Panginoon, yung lagi kang nagtitiwala sa Kanya, makikita mo, lagi niyang ibibigay yung sagot para sa'yo. Lagi kanyang itutulungan. Diba? The fourth one is, hard hits will not destroy us. Yun daw. Kung ano man yung kabigatan, kung ano man daw yung mga talagang hard na talaga is, talagang mabigat or sukdulan na, pero hindi yan para sirain tayo, di ba? Hindi yan para sumira sa atin. Sabi nga, unexpected trials are part of life. Unexpected trial. Yung mga trials na dumadating, bahagi ng buhay. Diba? No one is exempted for sudden hardship. Difficulties may come without warning, but they never comes without God's knowing. Diba? Kung dumating man yung mga hardship, hindi natin yan, yung mga difficulties dumarating without warning. Hindi natin alam na merong darating, di ba? Pero tandaan natin, yan ay alam ng ating Diyos. Yan ay nakaplano ng Diyos para sa atin. Kaya, bakit niya ibinigay sa atin? Kasi why? Kaya natin. Kaya nating lampasan. Diba? Kasi alam na ni Lord, na alam na niya na kayang-kaya mo nang lampasan yan.
Kaya yan ibinigay sa'yo, di ba? Dati, isipin mo, hindi pa man din, sabihin mo, ang hirap. Pero ngayon, no, alam natin na merong Diyos na nandyan para tayo ay tulungan. Na kailanman na hindi tayo pinabayaan, di ba? Dati, siguro, hirap na hirap ka sa dati mong work, na kumbaga, kayod kabayo ka doon, talagang puspusan talaga. Pero, nag-pray ka kay Lord, siguro naman di masamang mag-ask na bigyan mo ako ng trabaho with full package na para maging masaya, maging maayos naman. Makikita mo ibibigay sa iyo ng Panginoon 'yun. Bibigay ng Panginoon ng ating Panginoong Diyos 'yun. Kasi alam niya na ikaw ay isang faithful servant, faithful Christian ka. Yan ay ibibigay niya yung the best at na pabor para sa iyo. Diba? Lahat ng pabor, ibinibigay niya sa anak niya, sa ating mga anak niya, diba? Never tayong naging tail, hindi tayo kailanman naging buntot, tayo lagi yung heads. Tandaan natin yan. Kahit saang pamamaraan, obserbahan nyo, tayong mga Kristiyano, if you are really a faithful Christian, makikita mo, hindi ka lagi yung nasa hulihan, ikaw lagi yung nasa harapan. Diba? Amen. Sabi nga, God lifts us up when we fall. Tayo daw ay itinataas ng ating Panginoon pag tayo daw ay bumabagsak. Tayong mga anak niya. Faithful Christians tayo yung, kung bumabagsak tayo, sasaluhin ka agad ng Panginoon, itataas ka niya. When you are fall, babagsak ka, makikita mo, hindi ka naman lagi pababayaan ni Lord, nandun ka sa baba. Makikita mo, itataas ka niya. Diba? Hindi niya ipaparamdam sa'yo na talagang ikaw ay bagsak. Let's remember, there is no Christians that is defeated. Walang talo ng Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay laging victorious yan at the end. Because you know what? Meron tayong Diyos na laging nandyan. Nandyan ang ating tunay na Diyos na nagpoprotekta sa atin, nagbibigay ng pabor sa atin. Diba? God upholds His people. Even when we feel weak or overwhelmed, God is holding us securely. Kung minsan sabihin mong hinang-hina ka na, kung minsan sabihin mong wala ka ng lakas, yung faith mo bumabagsak na, pero tandaan natin, God is holding us securely. Tandaan natin na meron tayong guarantee na laging hinahawakan tayo ng Panginoon at never niya tayong ibabagsak. Diba? Na merong garantiya na merong Diyos, tunay na Diyos, na hahawak sa atin para tayo itaas. Hindi niya tayo pababayaan. That is the guarantee na we have a living God, buhay na Diyos, na lagi tayong iaangat. Hindi niya tayo hahayaan na bumagsak. Let's always remember that. Kung meron mang nagsaradong isang pintuan, tandaan natin, merong isang bintana at malaking bintana bubukas. Hindi tayo kailanman manulugmot sa lugar na yon. Tandaan natin, bumagsak tayo, we fall, we are knocked out, but we are not out. Bumagsak ka pero hindi ka out. Meron pa rin magandang nakaplano para sa'yo, di ba? God's power is revealed in our weakness. Yung kalakasan ng Panginoon, makikita natin yan sa panahon na tayo nanghihina. Di ba? Makikita mo minsan, sabihin mo, naghihintay ka ng trabaho, naghihintay ka ng tawag, pero hindi yun yung pagiging sabihin mo, yun yung magiging kahinaan mo. Kasi tandaan mo, God's power revealed, especially na nanghihina ka, mas lalong lumalabas ang kalakasan ng Panginoon sa panahon na nanghihina ka. Lalo mo makikita kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay mo nung mga panahon na nanghihina ka. Diba? That's always, yun nga raw, our greatest moment of weakness becomes opportunities for God's strength to shine. Diba? Pag sa panahon na lalong nanghihina ka, that is the time, that is the right time na lalo mong makikita, lalo mong i-reveal ang kalakasan ng Panginoon, yung power ng Panginoon ay naandyan. Yan yung pagkakataon mo. The more na nandyan yung trial sa buhay mo, the more nandyan yung mga suffering sa buhay mo, the more mo makikita at ngayon mo i-challenge yung kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. Makikita mo kung paano kikilos ang Panginoon sa buhay natin. Kasi buhay ang ating Diyos. Siya yung Diyos na pinananaligan mo. You are a faith. Kung talagang tunay kang Kristiyano, you stand for your faith. Diba? Ngayon iba na eh. Diba sabi, dati nung nahihirapan ka, talagang nagsasuffer ka, is talagang lugmok na lugmok ka. Now, no. Pag nagsasuffer ka, enjoy your suffering. Kasi, alam mo, parang ano na lang yan eh, parang kumbaga dadaan na lang yan. Pero alam mo na merong solusyon na ibibigay ng ating Panginoon Diyos. We are more than a conqueror through Christ.
Tayo ay, our victory is not based in the ability to avoid hardship, but Christ's power working on us. Kung yung ating victory, yung ating katagumpayan ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Remember that your situation is not your final destination. Kung ano ka ngayon, hindi yan final. Kung sa palagay mo ngayon ay ikaw ay sabihin mo, jobless ka, or ngayon ay namumroblema ka sa isang bagay, namumroblema ka financially, hindi yan forever. Hindi forever yan. Unti-unti, mawawala yan. Makikita mo. Unti-unti, hindi yan final destination mo. Merong mas maganda. Instead, sabi nga daw, lean on God's strength instead of yan sa mga problemang yan. Diba? Refuse to give up. Refuse to give up even when you cannot see the way forward. Huwag mo sabihin na, ayoko na, hindi ko na kaya. No, don't refuse. Refuse. Tanggihan mo, huwag kang, kumbaga, sige, ayoko na kasi hindi ko kaya. No, laban lang, di ba? Patuloy lang kasi, tandaan mo, yung destination mo, hindi yan ang final destination mo. Ibig sabihin, kung dumadanas ka ngayon ng suffering, meaning to say, merong malaking pagpapalang naghihintay sa'yo. Di ba? Inaano ka lang parang kung alam mo yung sa ginto, sinasala ka lang ng gusto, tinitingnan na ni Lord kung hanggang saan yung pagtitiwala mo sa Kanya. Pero makikita mo at the end, merong napakagandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Diba? Sabi nga, hardship hits may knock you down, but He cannot destroy you. Those who lives dun sa mga nabubuhay sa Panginoon or those na naniniwala sa Panginoon, yung hardship na yan, hindi yan ang magpapasira sa'yo. God's sustaining hands is always greater than the life hardest blow because He holds us when we cannot anymore rise. Diba? Yan yung hawak ng Panginoon sa atin, yan yung nagsusustain sa atin para tayo ay magpatuloy sa buhay. Lagi nandyan ang tandaan natin, laging nandyan ang kamay ng Diyos para tayo laging alalayan, para tayo laging subaybayan. Yan yung magiging kadahilanan para tayo muli ay mag-rise again and mabuhay ulit at bumalik ulit sa dati natin. I mean, mas maganda pang plano ng Panginoon sa atin.